Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplaska, sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuokupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung meron lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan magkatabi ngayon. So, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms. Unang tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon? Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the SecGen at po sa OSA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangarinig na balita at lumalabas po sa social media. But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO pero from the point of view of lawyers po gaya ng DOJ, 3 araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at ang pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po? And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na barel? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit itong aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw tumawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Thank you, sir. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po, yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Biloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Biloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po
madaanan na yung lugar po na yon. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses, there's our operational requirement po. Number one, yun dun po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Hindi po na ipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, ganoon na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta. Sir, ma'am, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po namin mailad sa inyo, yung pong inilad din ni Yusek Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw a conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin to sa publiko. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI. In as much as the Philippine National Police, siya po ang maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng OSAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG. These are the for VIPs, especially our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So, one by one, we are accounting them. And accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na ng
nanguna na of course ang ating USA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages. Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplaska, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration na events? Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station, and in coordination or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soon as na matapos po. Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplaska, former police general as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM mayor din po. Tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung the relationship of PM mayors and helping each other out? Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang like investigator. Let no person deter you from the truth, and to ensure that justice is done. Sir, And we will ensure that. Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon sa kagabi, sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo, tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarila sa Senado. Hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, Isn't that an important bit of information, sir, that the President would have... Apo, I'm going there po, Sir Ivan, I'm just laying down the premises. Pasensya na po kayo, po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Biloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung totoo, yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas, po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin. Salamat po. So, tatanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-repair po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Po? And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po.
sa kanilang operations po? Well, unang-una po, si Jerome Villano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya ron sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President, and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Pomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Anyone can answer. Siguro po, ang hihintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato de la Rosa, who is a former PNP chief? Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies. Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door and it's just one location, sir. Okay. Mahirap mag-speculate, but of course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are counting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation. Director Matibag, may we know why the last-minute request of GSIS? Kasi 5 p.m. po nag-request, 6 p.m. po kayo dumating. What's the urgency po?
Ma'am Ivy, no, it's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kaming presence doon, verbal communication po sa kanya. Tapos early on, verbal communication. But mas maganda, nagpadala na rin po siya ng sulat for our record purposes kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po duman doon sa proper channeling po bago po makarating sa akin. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DCBB. Good afternoon, sirs. General Nartates, sir, how soon po na mailalabas at least yung initial result of investigation para maisubmit din nyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events. Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyaring ito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report? Okay. Sinabi ng ating presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So, we are doing that and I'm enforcing all the necessary resources to speed up and resolve this incident. Thank you, sir. To Director Matibag, sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Bato sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ini-expect po ng taong bayan na mabilis niyong mabe-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi possibly baka makalabas ng bansa. So how soon po natin na ma-verify itong information na ito? Well, today, una-una natin tatanungin siyempre yung mga nandoon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwedeng makita po kung kumaalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport kung may mga duman doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat yan. Ano po? And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din? Palagay ko naman po. Kasi yung pagtatanong pa lang po doon sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po, kaya ko po binabanggit to, if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, di po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin dituloy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang umarap, ang Senado po ang may karapatan. No? Ibig sabihin sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Good morning, sirs. Were you able to attend po yung meeting with the President this morning? Sir Melvin and Sir Nartates. Opo, meron po kami pagpupulong. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon. And ano po yung may naging bilin po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night? Pero po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito. And then, one last na lang po. Dahil vine-verify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit point siya ng bansa? Pagkatapos po siguro nitong pagpupulong namin na to, we will call for our interagency coordination kasama po ang DOJ para po mas malinaw po na direksyon. Yung pong katanungan niyo, pasensya na po because baka beyond the pay grade po namin ni General Nartates, ano po.
Thank you. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi sir, isa po sa mga tanong na tinatanong ng ating mga kababayan, can you identify po kung sino yung senador na allegedly nagsakay kay Senator Bato papasok ng Senate building? Meron naman na pong kaming official report pero if you will allow, siguro po ako makikiusap to head into suspension muna na ilabas namin. Masyado na pong maraming kaguluhan pero kayo naman po by process of elimination ay makikita nyo na po kung sino nagsakay. Kaya nga po, meron kaming report pero mas mabuti po sana na ang OSAA po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we have been requesting po na ipakita yon dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay. Well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV. Ano po? And sir, yun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi di ba may warrant of arrest siya sa ICC, ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya? Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not para magkaroon ng bearing po sa usapin dahil right now I'm here as the director of the NBI, which is a law enforcement agency po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV4. Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also, iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas, if ever man po, na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado? May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice because that is a legal issue. So salamat po. Sunod na tanong mula kay Maricar Sargon, Brigada. Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni Yusek Claire Castro na ang nagpaputok ay yung USAA after na kumprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito? Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, yung NBI po, nag-warning shot din po, yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang blue guard eh. So pares na po sila umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya para po magkaroon po ng maayos na investigasyon po ang PNP po. May information na po ba kung ilan yung shots? Ilang putok po ba yung... Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang 6 na warning shot yung kanyang pinaputok and yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigahan din po ng PNP po yan. Thank you, sir. Huling tanong mula kay Eileen Taliping, Abante. Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya? Again, yan po ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, from my point of view, nung amin pong iniatras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin ay hindi na namin na-arrestoin. Pero ang ibig sabihin po nun, nire-respeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabing under protective custody mo, ibig sabihin ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po? Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So anong magiging repercussion yan kung sakali? Well, kung meron pong mga paglilitis, then evidence pa rin po eh. Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo mahaba pa pong usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede nating masabi po. Thank you. Salamat Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
magkakaroon lamang po tayo ng karagdagang katanungan. Kanina po ay nabanggit at natanong sa inyo kung ilang putok at nabanggit niyo po ay mula sa NBI agent. So after that, na nagkaroon din ng warning shot, nag-start ang OSAA ng warning shot. At after that, nag-warning shot din ng NBI agent. At pagkatapos nun sabi niyo, marami ng putok ang nangyari. Kanino galing yung putok after ng warning shot ng NBI agent? So ulat po sa akin ng aming ahente ay nanggaling po lahat sa miyembro po ng OSAA po. Mga, Po sila. mga ilang putok po yung naitala sa kanilang pagkakaalala? Basta marami po. Hindi, mahirap po kasi sunod-sunod na po na putok yung nangyari based on the report po na binigay po sa akin. General Natates, meron po kayong info? Sa tingin ko po, not less than 30. But of course, we are investigating Not less than 30? 30, sir? not less than 30. Because it will be quantified dun sa CCTVs as well as empty shells that are recovered during the SOCO operation, as well as yung mga naalis pa. Why? Because doon sa CCTV, makikita naman natin doon may nagpulot ba ng basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounting it. Sir, yung tinatanong kanina ni Ivy, yung putok ba ay galing sa, tama ba, yung direction? Oo. Galing ba from the Senate o galing from the GSIS premises? Okay. The barrier na nandun is pintuan, but close na yon. Yun yung kaninang nagsasabi ng drilling. Kaya doon sa pinto na yon is naglagay ng bolt. So that is a fact. And then hinarangan ng mga steel cabinets para hindi makapasok doon sa premises ng GSIS coming from the Senate and vice versa. And the other one is yung salamin. Beside that is an exit door going to the bridge, going to a canteen in GSIS. And of course, kakausapin natin ng GSIS and Senate. What is the purpose of this exit door going a bridge going dun sa malapit dun sa is it a barrier? Ayan na mismo ba yung ating boundary? Kailangan mag-usap sila or kailangan imbestigahan sila kung nag-uusap ba sila. Is there an evacuation plan? Is there fire evacuation plan? And the purpose of this door at saka bridgeway. And beside that is the window. The window is hold with bullets. So hindi ko maano yung but initial appreciation of that is the bullets came from inside Senate. Inside the Senate. Okay, thank you very much. Attorney Matibag, sabi niyo po, kinausap po kayo no May 11 regarding protective custody. Sino po ang nakausap tungkol sa protective custody? Yes, you're referring po siguro doon sa nangyari nung Monday. May 11, yes sir. Opo, nangyari po kasi noon, nung arestohin namin, tapos 7:30 yata po yun, narinig ko na nag-motion si Senator Marcoleta na file ng resolution to put Senator Bato into protective custody. Nung narinig ko po yun, nagkonsulta po ako sa kila Secretary Bida na sinabi ko, siguro hindi na muna natin arestuhin in deference also and in respect to the Senate. Pero ang nangyari po, nung pinapull out ko na po yung amin pong arresting team, yung pong binanggit na pangalan na gustong ipasuspinde, yung NCR po namin, hinarang po sila sa baba, gusto silang i-detain. So, binabuti ko po na tumawag kay SecGen Dong Mendoza para kausapin, mag-negotiate na total we're pulling out, baka naman pwede nang palabasin kami. So, ginawa ko po, pumasok po sa Senado expecting to talk to Senate President Alan Peter Cayetano. Nung pagpasok ko po sa pintuan, andun po si Senator Ivy, Senator Pia Cayetano, Senator Loren, Senator Mark Villar, Senator Marcoleta initially, tapos dumating po Senator Jinggoy and Senator Bongo. So, dun sabi ko, hindi na naman kami mag-aaresto. Ang purpose na lang po namin, palabasin yung mga ahente. So, noong una yung po nilang pumayag. So, until nagkasundo po kami na to release them na ako po yung mamamahala at magkaroon kami ng parallel investigation sa nangyari. So,
nung in-interview po ako, doon ko po sinabi yon na yung protective custody, we are expecting na dahil nasa Senado na sinabi nila yan, it means that they are responsible doon sa pagkatao ni Senator Bato at kung may mga ilangan na siya humarap, dapat ang Senado ang magbibigay. At nabanggit ko rin naman po yan sa aming pong pagpupulong. At lumalabas naman po talaga na nabigyan ng Senado ng protective custody. Well, opo, kaya nga po nandirito siguro at nagkagulo dahil ang iniisip nila yung aming pong ginagawang pag-secure ng GSIS premises at ng mga tao po roon, iniisip nila na huhulihin namin. Dahil gaya po ng sinasabi nyo, maaga pa lang, parang nung nalaman po nila na walang TRO na issue yung Supreme Court, ang naging thinking is huhulihin po si Senator Bato. So sa inyong pagkakaalam, since may protective custody, sabi nyo ang Senado ang may responsibilidad para sa location, if ever, ni Senator Bato. Yes, nabanggit ko po yan doon sa pagpupulong namin privado at the same time publicly, sinabi rin po natin yan. So kung talagang wala na, according to some sources, confirmed daw na wala ni Senator Bato sa Senado, ano po ang mararamdaman nyo since kayo po yung nakipag-usap sa Senado? Well, malungkot po yun dahil I feel that dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, ay sila po humingi ng ganon at ang pagkakalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismo mga batas at konstitusyon na umiiral. Katulad nung binanggit po ni Ivan, kung merong pagtingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, Yusek Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato di aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalitang may warrant. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumundo po rito. Maraming salamat sa ating NBI Director Attorney Melvin Matibay and of course PNP Chief General Jose Melencio Natat. Matibay kasi. Okay. Nagsasabi po ng matibay, kilala ko po yan, Mama. Ano po ba? Ulitin po natin. Take 2. Okay. Maraming salamat kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nagtates Jr. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.